Kaya ang My Hero Academia Chapter 4-6 ay sa wakas na ilabas at ang kwento ay nagsimula eksakto natapos ang nakaraang chapter kung saan ang buong pamilyang Todoroki ay nagsama-sama sa ospital para bisitahin ang naghihingalong si Toya aka Dobby. Makikita natin dito na ang lahat ng membro ng pamilya pagkatapos ng intense na pagsubok na pigilan si Dobby sa panahon ng digmaan na ngayon ay pinagmamalaking nagtataglay ng kanilang sariling facial na pilat. Maliban lamang kay Natsu na sa totoo lamang ay nagmumukhang si Endeavor. Habang si Shoto ay pumasok sa silid at binati ang kanyang buong pamilya, sinabi ni Rei sa kanya na siya at ang ibang bata ay hindi kailangang pumunta kung hindi nila gusto na dinagdagan naman ni Endeavor na maski si Rei ay hindi dapat pumunta dito. Pero muling pinanindigan ni Shoto ang kanyang presensya na sinasabing siya ay nandito para tuparin ang kanyang pangako at tungkulin katulad ng lahat. Si Endeavor na puno ng bandages ay sinabing sa matagal na panahon at kahit bago ang simula ng digmaan plano niyang kausapin si Toya, gayunpaman habang ang lahat ng pangyayari ay napakabilis at dahil sa katotohanan na hindi siya makagalaw ayon sa kanyang gusto magmula noong digmaan hindi niya ito nagawa, para gawin ito tinapos niya ang kanyang sinabi sa pagsabing ang hero na si Endeavor ay namatay sa sunog. Kaya opisyal ng si Endeavor ay hindi na isang hero. Pagkatapos na marinig ito ang may malay na natitirang katawan ni Toya ay simpleng sinagot ito ng aking condolences, sa pagbibigay ng lahat ng atensyon sa akin pagkatapos ng lahat ay napakadali, ikaw ay hangal na sinang-ayunan naman ni Endeavor. Pinagpatuloy niyang sinabing sa lahat ng nandito alam ni Toya ang lahat ng tungkol sa kanya, sa huli, pinapanood niya si Endeavor sa kabuuan ng kanyang buhay, at ang tanging gusto ni Toya ay panoorin ni Endeavor ang kanyang likod na tila isang mapanuya kung isaalang-alang kung paano palagi niyang pinapanood ang video na ipinalabas ni Toya noong ipinahayag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan magmula noong ito ay lumabas. Pagkatapos ipinagpatuloy ni Endeavor ang kanyang sinabi na bagaman sinabi ni Deco na si Dobby ay hindi si Endeavor, ito ay hindi mababago ang katotohanan na ang apoy ng kanyang anak ay nagmula sa kanyang court na Hellflame. At ang source ng kanyang sakit parehong internal at external ay nagmula direkta sa kanya, at kaya tinapos ni Endeavor itong maikling speech sa pamamagitan ng pagsabing kaya araw-araw tayong mag-uusap magmula ngayon, alam kong natagalan ako pero gusto kong makipag-usap sa iyo, maaari kang magalit sa akin kung gusto mo, sabihin mo sa akin ang lahat. Habang ang kwento ay bahagyang naputol sa imahe ni Endeavor at Dobby na sa halip sa kanilang kasalukuyang estado na puno ng bandage at nasa masamang estado, makikita natin silang tinitingnan ang bawat isa bilang kanilang tunay na sarili. At sa pahayag na ito sa halip na isang sarcastic na sagot simpleng tiningnan ni Toya ang kanyang ama habang ang kanyang heart rate monitor ay bumilis at tumutunog sa katahimikan ng silid. Pagkatapos parehong dinagdagan ni Rei at Fuyumi na sila din ay gustong makipag-usap kay Toya tungkol sa maraming iba't ibang bagay. Pero habang sinasabi nila ito, tinitingnan lamang ni Toya ang bawat membro ng kanyang pamilya habang ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis at bumilis hanggang sa huli ang nasa malapit na gwardya ay ipinag-alam sa lahat na mas maganda siguro na magpaalam sila kay Toya sa ngayon, para hindi nila masyadong pabigatin ang kanyang malubhang naghihinang puso. Pero bago ang buong pamilya ay handa nang umalis, sa wakas nagsalita si Shoto tinutupad ang kanyang tungkulin na nagtanong ng isang huling katanungan sa kanyang minamahal na kapatid, ano ang paborito mong pagkain? Gayunpaman siya ay hindi nakatanggap ng sagot hanggang ilang sandali bago nila iwan ang silid. Ang panganay na anak ng pamilyang Todoroki ay nagsalita na sinagot ang tanong ni Shoto ng soba. Ito ay nagdulot para lumingon si Shoto sa kanyang kapatid at sinagot ito ng pareho. Sa pahayag na ito ang imahe ng laban ni Shoto at Dobby sa panahon ng digmaan ay nagsimulang mag-flash sa isipan ni Toya, at habang si Shoto ay umaalis idineklara niyang ang landas niya at ng kanyang kapatid ay magtatagpong muli. Habang si Toya ay nagsimulang lumuha sa oras na ito ay tunay na luha at hindi isang dugo habang mahinahon niyang ibinulong Shoto, humihingi ako ng tawad. Ang sumunod dito sa hindi gaanong masayang reunion, ang pamilyang Todoroki ay iniwan ang pasilidad at ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang pumunta sa kanilang magkakahiwalay na landas.
Inihayag ni Fuyumi na umalis siya sa kanyang trabaho bilang isang elementary school na guro, pero kinuha niya ang isang bagong trabaho na inialok ng isa sa magulang ng kanyang dating mag-aaral. Inihayag din ni Natsu na pakakasalan niya ang kanyang nobya, gayunpaman hindi lamang hindi siya magkakaroon ng seremonya sa kasal, pero wala siyang intensyon na ipakilala ang kanyang mapapangasawa kay Endeavor. At sa katotohanan magmula sa araw na ito siya ay walang planong makipagkita sa kanyang ama kailanman na sinagot naman ni Endeavor nang naiintindihan niya ito at siya ay muling humingi ng tawad kay Natsu. Pagkatapos na marinig ang kanyang paghingi ng paumanhin sinabi ni Natsu kay Endeavor na nagawa na niyang makuha ang responsibilidad ng kung ano ang kanyang ginawa at siya ay maaaring tumigil na ngayon. Pero sinabi ni Endeavor na intensyon niyang pagbayaran at humingi ng tawad sa kanyang krimen sa kanyang buong buhay, at sa katotohanan ito ang tanging dahilan na pinilit niyang mabuhay pagkatapos ng digmaan, kahit wala sa kanila ang kailangang makipag-usap sa kanya, dahil ang tanging purpose niya ngayon ay gawin ang lahat ng kanyang makakaya para masigurong wala sa kanila ang magdudusa sa consequences ng Dobitoya issue. Ito ang humantong kay Natsu na sabihin kay Endeavor na kung ito ang kanyang plano siguradong haharapin niya ang impyerno, pero sinagot ito ni Endeavor ng ito ay malinaw na haharapin niya ang impyerno sapagkat ito ay mangyayari sa sandaling tinanggap niya ang imbitasyon ni Toya na sumayaw. Walang magawa si Natsu na sabihin ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na isipin na ikaw ay cool. Ang sumunod dito ay sina Fuyumi, Natsu at Shoto ay handa nang iwan ang kanilang mga magulang, pero bago nila magawa ito ipinaalam ni Shoto sa kanilang dalawa na huwag silang mag-alala sa kanila. Siya ay babalik sa Class A para maging isang tao na kanyang gusto. At sa pag-alis ng mga bata ang mga sidekick ni Endeavor ay dumating sa eksena para kunin siya at si Rei at habang ang dalawa ay papasok sa sasakyan sinabi ni Rei na kahit kung ito ay impyerno ilang tao pa rin ang nanatili sa atin, habang siya ay nakatanggap ng text mula kay Hawks. Tinanong ni Hawks kung ano ang nangyari sa kanilang pakikipag-usap kay Toya at sinabing kung sila ay may anumang kahilingan ang tanging gawin lamang nila ay humingi sa kanya. Pagkatapos ang kwento ay napunta sa ating minamahal na dating winged hero kung saan si Hawks ay nakikipag-usap kay Lady Nagant. Ako ay nagulat na malamang ang dating hero na naging villain na naging hero muli ay gustong bumalik sa bilangguan, pero pinilit ni Lady Nagant na ito ang magandang gawin sa sandaling ito, habang siya ay hindi lamang natatakot na muling magamit ng ibang tao sa kanilang masamang intensyon. Pero nararamdaman din niya na ito ay kailangan para sa kanilang dalawa na makita kung paano sasagot ang lipunan sa kung ano ang ipinakita ni Midoriya sa mundo sa araw na iyon bago sila gumawa ng kilos. Pagkatapos nagbiro si Lady Nagant na habang siya ay nasa kulungan siya din ay hindi mag-aalala tungkol sa pera, dahil siya ay mabibigyan ng pagkain na pinupondohan ng taxes ng mga tao na nagdulot kay Hawks para ilabas ang kanyang dila at tawagin siyang villain. Gayunpaman speaking sa nagbagong villain dito kung saan nalaman din natin sa kanyang pagsisikap sa digmaan si Gentle Criminal ay pinalaya sa kulungan at muling nakasama sila Brava. Pero ano pa man ang sumunod sa pag-uusap nila ni Lady Nagant, makikita natin na si Hawks ay naglalakad sa kalsada tinatanggap ang reply ni Rei mula sa kanyang nakaraang text. Kung saan pinasalamatan siya sa kanyang tulong at pati na rin ikinomento kung paano siya ay siguradong busy bilang bagong president ng PSC, tama si Hawks ang opisyal na pinuno ng Hero Public Commission. Pagkatapos na makita ang text na ito, nagtataka si Hawks kung paano ang mga bagay ay nagsisimulang mabago magmula ngayon bago tawagan si Mera. Alam ninyo ang tanging nag-iisang tao na pinaniniwalaan natin sa Safety Commission. Pero ang sumunod sa lahat ng ito, ang kwento ay naputol sa huling pagkakataon sa chapter na ito, sa isang silid ng ospital na kinalalagyan ng walang iba kundi si Spinner kung saan makikita natin ang villain na nakahiga na walang malay habang makakarinig tayo ng ingay ng pinto ng silid na binubuksan. At dito nagtatapos ang chapter 4 to 6, kung nagustuhan mo ang video ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content ay mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.